muna ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Noong isang araw, nagmamaneho sa Cubao, aking nakita may kwentong ubod ng ganda. Hindi ko nakitang may paparating na apat pa, hindi ko na iwasang mamili ng top 5 sa kwentuhan. Kung kape lang ang hanap, marami diyang naglaganap. Pero kung kapihang may lawak, abay, handa ka na bang mahatak? Unang higop dito sa Kalumpit, Bulacan. May cafe daw dito na pinag-uusapan. Ang Lala Garden Cafe na kanilang panlaban. Pinakamalaki raw ito sa kanilang bayan. Malaparaiso ang eksena. May halaman, bulaklak at fountain pa. Sa lawak ng espasyo, di kayo mag-uunahan sa pwesto. Ang iba nga rito, ginawa ng kwarto. Diyos ko, feel at home ang mga loko. Di lang kape ang dito ay bida, pati na rin ang pastries at pagkain na bongga. At balita ko pa nga, dito'y magkaka-resort na. Abay kung ganyan ang pahinga, ang stress, mapapa-atras na. Ang Lala Garden, ang advantage niya is nature, you know? It's like para kang nagre-relax in the middle of a city. Alam niyo yun? Like, ang everyday hustle kasi ng tao, lagi tayong stress, mental pagod, yung mga estudyante, ganyan. Pero pag pumunta ka sa cafe like Lala Garden, tapos makikita mo nature, tapos maririnig mo yan. Calming kasi siya, nakakakampante siya. Makihigop naman tayo ng kape sa San Fernando, Pampanga, kung saan mas malaki ang kapihan nila. Ito ang Our Cafe, ang Sialate. Abay sa buong Pilipinas, sila ang pinakamangas. Sa lawak ba naman ang espasyo para ka may sariling mundo. Pang pamilya, pang barkada, pang meeting na may kape, pang solo sa gustong magdrama, te. The advocacy of or goal of our cafe is not just to have the biggest name here in Philippines or the biggest known as the biggest coffee shop here in the Philippines, but also to known as to having a good service, food, pastries, and drinks. And as we all know that Pampanga is culinary capital of the Philippines. Sa kape ay hinay-hinay dahil masarap ang lasang taglay. Higop lang ng tama para di sa'yo tumama. Kung ang araw mo'y medyo sabog at ang isip mo'y parang nabubugbog, minsan kailangan lang ng kape at kwento sa lugar na maluwag, magaan at presko. Kung kapihang higante ang eksena, abay higante rin ang saya. At yan ang pinakamasarap na timpla. Ngayong Mayo, buwan ng mga ina, isang nanay ang tunay na kakaiba. Di siya si Volta, pero ang powers ay electrifying. Pagdating daw kasi sa pagiging ilaw ng tahanan, siya ang winning. Meredith Jean Villas, your Mrs. Laguna Philippines 2026. But wait, there's more. Ako ang ilaw ng tahanan, aka your solar queen. I am a banker by profession. I'm also a DJ. And I'm just a mom, a simple housewife, and a businesswoman as well. Negosyo dito, sideline doon. Isang ina at misis na raketera ng taon. Mahilig ako magtinda. Nung elementary ako, nagtitinda ako ng mga stationeries, stickers. Nung high school ako, nagtitinda ako ng mga brownies, empanada, pastillas. And then nung college ako, nagtitinda ako ng mga t-shirts, ng mga pabango. Kaya nga pati pag-install ng solar, trinabaho na rin niya. Literal na anything under the sun para sa pamilya. Nung naging nanay na ako, into business pa rin, but more of mga alarm system, more into mga
technology, kagaya ng solar. Ngayon, pati pagpapadyan ay pinasok na rin niya. At first, I was very skeptical because I'm 50 years old. And syempre, alam mo na maraming insecurities. And then, tinuloy ko pa rin. And sabi ko, tiwala lang. And wala namang masamang sumubok. At ayun na nga, si Mirdit ang kinoronahan na Mrs. Laguna 2026 at magre-representa sa Pilipinas sa Wives International. O diba? Si Ina, phenomenal! Pero ang pinakamaliwanag sa lahat ng kanyang ginagawa ay ang advokasya niyang nagbibigay ng pag-asa. Liwanag sa dilim ang kanyang misyon, kaya solar streetlights ang kanyang solusyon. Kahit sa ang city po, meron pa rin mga iskinita na madidilim po. Ang dami pong naaaksidente, ang may mga naho-hold up dahil madilim po yung kanilang nilalakaran. Tayo ay nagsimula way back 2020. Nagkaroon po kami ng panatang mag-asawa. Ito po ay nagsisilbing inspirasyon din po sa ating mga LGU na tumutulong na rin po sa atin para suportahan po nila yung mga ganong proyekto natin. Sa mga kalsadang madilim, siya ay nagbibigay liwanag to everyone dahil para kay Solar Queen na isang ulirang ina, ang tunay na korona ay ang makatulong sa kapwa. Marami po sa atin, kahit ang ating mga LGBT, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan, nagsisilbing liwanag po yan. Ang isang ina po, ang kagaya ng sinasabi ko, ay resemblance po or epitome ng pagiging selfless. Kaya napakaswerte po ng pamilya at anak na may isang ina na totoong nagmamalasakit para sa pamilya niya. Pagpupugay para sa mga ilaw ng tahanan like Ma'am Mirdit, ang inyong kinang at liwanag na hatid ay brighter than the sun. Pagdating sa piyesta, ang mga Noipi halabuga, bonggang-bongga. Dito sa Pulilan, Bulacan, hindi lang tao ang umariba. Halo! Kundi mga kalabaw na todo rampa. Aba, 1, 2, 3, hindi lang 10 kalabaw ang sumali rito. 375, parang grand reunion nila sa kalsada. Sa kanilang pagrampa, may estasyong may timba kung saan pwede silang paliguan muna. Fresh na fresh, oh! Malamig character ang atake ng loko. Nagsimula lamang po ito sa isang prosesyon. Hanggang sa pagdating ng taon, yung prosesyon, sinamahan po nila ng parada ng kalabaw. Ang parada ng kalabaw ay tinuruan ng kalabaw na lumuhod. Kaya po ito po ay ipinagpatuloy po namin sa aming tradisyon at kultura para po ito ay masariwa po natin taon-taon. Aliw na aliw naman ang mga manunood. Hala, sugod! Pak na pak ang kakulitan. Eto ngang si ate, may pa-electric fan, sinalo lahat ng hangin yarn. Ano po, madaming lulot na kalabaw? Artista na ako! Happy Piazza Pulilan! Aliw na aliw naman, itong buong barkada. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Diyos ko, ano ba talaga? Buti pa itong mga chikiting, muntik na ring tumiming. Wala muna tayong chika dahil ang mga marites tumambay din sa kalsada. Kalabaw muna raw ang bida. Ang makikita nyo rito, lumuluhod na kalabaw, magagandang dalaga, magagandang kubo at magagandang matanda. Ang kanilang dito'y inaabangan talaga, di lang ang simpleng pagparada, kundi ang pagluhod ng kalabaw sa kalsada. Reason kung bakit po lumuluhod ang kalabaw dito po sa bayan ng Pulilan, dahil ang aming mahal na patron ay si San Isidro Labrador, ang patron po ng magsasaka. Ito po ang way ng pasasalamat ng mga Pulilenyo para po sa masaganang ani at mga biyaya na tinanggap po ng aming mahal na bayan. Ang Niling Carabao Fiesta ay isang paalala, ang halaga ng pagluhod sa dakila at pagbalik tanaw sa pananampalataya. Gayon din sa mga lodi nating magsasaka na malaki ang ambag sa buhay at ating ekonomiya.
Ang kanyang galing at talento ginamit niya sa mga kakaibang imbento. Kilalanin natin si Elektroloko, ang magpapasakit ng inyong tiyan at ulo. Paano ba naman kasi, imbis na gamitin ang kaalaman sa mga bagay na may silbi, abay ginamit pa niya sa mga imbentong matindi. DIY intercom na hindi na kailangan ng battery. Legit talaga ito na magkakarinigan kayo. Ito, gumawa naman tayo ng high-tits na kutsara na pwede nyong gamitin pang mix ng kape at pang palamig. Bago nyo isubo yung kape gamit itong kutsara ay i-on nyo muna yung switch para hindi mapaso ang iyong dila para lumamig yung kape. Kung gusto nyong mag-propose sa inyong mga girlfriend at nagdadalawang isip kayo, baka ay tanggihan ka. Ito na ang solusyon. Bumili ka ng wedding ring na katulad nito. Ay nako, kahit libre mo pa, sa'yo na yung imbensyon, kuya. Ang inspirasyon ko talaga noon, makikita ko yung mga Chinese na mga videos, yung the design is very human. Tingin ko okay rin yung mga ginagawa nila. Naisip ko na gumawa kaya ako sarili kong version, ganon. Trip ko lang. Trip ko lang talaga. Bit-bit ang prinsipyong the design is very human daw, ika niya. Pero sa totoo lang, the design is very hassle. Yata, gaya na lang ng vending machine niyang upuan na kapag ubus ng oras, sa pako ikay matatamaan. Imbis na relax ka lang habang nakaupot nagpapahinga, magiging kwento ka pa bigla. Imbis na user-friendly, user-frightening pala. Meron din siyang tsinelas na gawa sa bato para raw hindi masira at manakaw ng kung sino. Pero pag ginamit mo naman, paa mo ang susuko. Kung ayaw mo naman ng bato, may tsinelas din siyang bakal. Mga idol, kung naghanap kayo ng pinakamatibay at pangmatagalan na tsinilas ay meron po tayo niyan. Ito, gawa talaga ito sa purong bakal. Na kahit 100 taon na ay hindi matatanggal. Idagdag mo pa ang suklay niyang higante. Malaki daw para hindi mawala. Madalas daw kasi siyang nawawala ng kagamitan. Pero nang tanungin kung nasaan ang suklay, abay, nakuha din pala ng kawatan. Sabi ko doon sa vlog ko, ito na yung suklay na hindi mawawala dahil sa sobrang laki, pero nawawala pa rin. Ninakaw pa rin dito sa amin. At ang pinakamalupit na obra na hindi mo aakalain, ang automatic na inidoro na may kamay ng manikin. Pagtapos ka ng maglabas ng sama ng loob mo, meron ng automatic na mag-aasikaso sa'yo. Medyo malakas nga lang ang palo. At baka bumalik sa tiyan mo ang nailabas mo na sa inidoro. Kuya, sino bang nanakit sa'yo at ganito mga naisip mong invento? Ang mga idea na to, yung iba, sarili kong idea, at yung iba ay nakuha ko doon sa ibang creator na tulad yung mga Chinese na mga creator. Marami man ang natutuwa, meron din daw nagbabanta. Sagot naman ni Elektroloko. May iba na nakakaintindi, nakakatawa, may iba naman na nagagalit. May isang beses pa nga may nagbanta sa buhay ko na nag-message sa din pala sa comment section, sabi niya papatayin daw niya ako, pero hindi ko na inintindi. Nagawa ko lang ganitong mga bagay dahil gusto kong magpasaya ng mga tao. Salamat sa iyo, Kuya. Ang mga imbento mong pang-ibang planeta, hindi man magamit ng iba, hatid naman ay walang humpay na tuwa at sangkater bang tawa. Usapang tropa lang to ha. Kayo ba'y may iniinda sa inyong pagkalalaki? Well, dito sa Laguna, may bibisitahin tayong eksperto sa larangan ng urology. Let's go! Parang walang tao ah. Teka, dito nga. Hello, Kaloks! Oh, kamusta ka na? Bakit ka na padaan dito? Eh, sabi nila, eksperto daw dito pagdating sa larangan ng urology. Eh, ikaw,
ganon. Oo, nakita kita sa mga ano eh. Sa Saan? mga bedtime stories eh. Sa mga, Abet, sa mga magazine. Anong magazine yan? Ah, Ilinaw mo yan. minsan dyaryo. Ganon. Nababasa mo ba yung mga tik-tik dati? Oo. Tama ka Anyway. dyan. Anyway. Si Doc Joseph Lee, ang ating Magandang umaga po sa pumakapanayan. inyo. Welcome sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center dito sa Laguna, kung saan usapang kalusugan ng kalalakihan ang tatalakayin. Bawal ang malisyoso, mga pri. Sa makabuluhang Ekalal Talks with the urologist Dr. Lee. Very cozy at mala VIP ang tambayan ng tropa sa mga gustong magpakonsulta o may problemang iniinda na madalas naiilang o nahihiyang pag-usapan. Lalo na kapag ang topic ay ang sandata ng bayan. Imbis magpa-check up, nagbubulag-bulagan. Ito pong Male Wellness Center ay kinonstruct last year pa para sa ating mga, ika nga, sabi mo, nahanap mong lugar para sa ating mga kalalakihan na may problema sa erectile dysfunction. Yun. Isa sa madalas na problema ng mga lalaki ang erectile dysfunction. Katulad na lang ng isang kliyente ni Dr. Lee na inatake ng samut-saring problema at depresyon. Kaya ang Junjun never na raw nag-standing ovation. Nagising ka na wala ka nang nararamdaman? Nagulat po ako noon. Nagugulat po ako. Bakit parang nag-iba na siya? Oo. Nag-search po ako. Nakita ko po si Doc Joseph Lee sa YouTube po. Okay. Then, kinuha ko yung contact number niya doon. Sa ngayon, nakakailang session ka na? Naka-5 po. So, At ang epekto ay? hindi na siya tulad ng dati. So far, so good na talaga. Tapos, yung na-patient po ako, 1 day pa lang. Pwede na magsampay. Yan. Naririnig mo. Para lang nagmamartilyo. Narinig ko yung parang may nagpupukpok. Yung dating sa akin, ano ba to? Masakit ba to? Hindi naman po. Tolerable. Kaya naman po talaga. Pero di lamang katulad ni Junjun ang maaaring bumisita rito. Maging mga pare nating binatilyo hanggang seniors na may prostate problems, bukol na di mawari o baka naman mahina na. Ang kontrol sa pag-ihi. Ang solusyon, isang mini device na may mini electricity. Sila umano ang unang mayroon ng maliit na device na ito. Kaya kung ano man ang problema mo, sigurado pa sa sure na may solusyon sila rito. Okay, ready ka na ba, Kaka? Ready! Ready! Siyempre kasama ko si B1, B2, Nurse 1, Nurse 2. Ngayon, gagawin natin sa'yo yung bago nating machine na sinasabi nating Wise Pulse. Itong machine kasi pinakabagong technology na ginagamit natin para sa mga pasyenteng may incontinence. Ibig sabihin, hindi mapigil yung pag-ihi, walang control, yung bladder, no? Pero mga bossing, hindi habang panahon ay malakas ang katawan. Kaya importante rin ang regular na pag-iingat sa kalusugan. Dahil ang tunay na astig na kalalakihan, hindi lang magaling sa diskarte at tapang, kundi yung marunong mag-alaga sa sariling katawan. Lalo na sa kalusugang hindi dapat ikahiya kailanman. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan